body is showing you're in the wrong relationship. Karugtong lang to ng mga videong ginagawa natin previously tungkol sa mga abusive na partner, mga senyales na nasa maling tao ka. Alam nyo po ba na may mga ipinapakita ang katawan natin para malaman natin na tayo ay nasa maling relasyon. The connection of our mind and body is strong. Minsan po, yung mga physical symptoms natin ay senyales pala yan of our emotional environment is toxic. Sabi nga nila, kapag nasa maling relasyon ka, minsan daw nakakabobo talaga. At mas napapadali yung buhay natin kapag nasa maling tao tayo kasi mas maraming stress yung nagaganap sa katawan natin. Pag mataas ang stress natin, mas mabilis tayong magkasakit, umababa yung immune system natin. Dali mong malaman kapag yung headache mo ay dulot lang ng kulang ka ng nainom sa tubig. So alam mo kung saan ang gagaling yung sakit ng ulo mo ngayon. Nasa toxic and abusive relationship ka na pero parang pakiramdam mo okay ka lang naman kasi hindi ka naman sinasaktan physically. Pero yung katawan mo, marami na siyang sinasabing senyales sa'yo na na-abuse na siya. Number 1 dyan, yung feeling mo worn down ka or yung pagod na pagod ka. May mga tao po talagang nagstay pa rin sa mga abusive partner. Trauma bonding po ang tawag dito. Yung mga abusive partners po, nagsisend ng mga roller coaster signal doon sa biktima niya. Pag medyo nakikita nila na natutrauma na yung partner nila, magpapakita sila ng kindness doon sa tao. Ikaw naman ngayon, malilito ka, iisipin mo, okay na ganun siya kasi mabait naman siya sa akin. Pero ang hindi mo namamalaya, nung mga oras lang yun siya, naging mabait uli kasi nararamdaman niya na toxic ka na sa kanya. So, ikaw ngayon, malilito ka. Magkakaroon ka ng high level of stress hormones na tinatawag nilang cortisol. At paparisan yan nung tinatawag nilang isang hormones na dopamine. Yun naman, yung hormones for affection, bibigyan kanya ng cortisol. Tataas yung stress mo. Then, pag napapansin niya, magbibigay naman siya ng kabaitan sa'yo. Then, yung hormones mo, magpapalit agad. Magkakaroon ka naman ngayon ng dopamine. Kung saan, magkakaroon ka ng affection dun sa taong nang-abuse sa'yo. Nagkakaroon ng combination ng chemical rush doon sa katawan natin. Kaya, ang pakaramdam mo, parang pagod na pagod ka. So, hindi ka na makikipag-away sa kanya. Ang gagawin mo, magiging sunod-sunuran ka na lang. O, yan po yung isa sa madalas nangyayari kapag nasa toxic relationship ka. Number 2, nagkakaroon ka ng mga digestive problems or hormonal changes. Madalas, nagkakaroon sila ng trouble sa pagkain dahil po yon sa mataas na level ng stress natin. The cortisol and adrenaline being held within the body. Ang anxiety po kasi nasa katawan talaga natin yan. Ang hormones na ito ay tinutulungan talaga tayo para maiwasan natin yung mga danger na pwede nating kaharapin. Pero, ang pinaka-downside nito, kung yung hormones mo is nowhere to go. Kumbaga walang kwenta yung laban mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, nagkakaroon ka ng trouble sa memory and speech mo. Palagi dapat natin bantayan yung mga sinasabi natin dun sa ka-argument natin. Minsan mahirap kasi nga wala nang space yung brain natin for anything else because your mind is on high alert. At kapag na-abuse ka na niya, nasabi niya na yung mga gusto niyang sabihin sa'yo, nagawa niya na yung mga bagay na gusto niyang gawin sa'yo or possible na nasaktan ka na niya physically, wala silang pakialam sa mararamdaman mo basta sila, magsasalita sila freely. Another thing, nagkakaroon ka ng mga muscle tightness and tensing. Kapag nagkakaroon tayo ng mga muscle tightness, it's a huge indicator that someone is make you feel uneasy. Magtataka ka bakit kapag kaharap mo tong tao na to or kasama mo, nag-iiba yung sistema ng katawan mo. Sometimes, hindi talaga kayang masense ng isip natin yan, pero nasisense ng katawan natin yan. Last one, you start to feel lonely. May kapartner ka naman, pero pakiramdam mo malungkot ka. Pakiramdam mo nag-iisa ka. Kapag ganyan ang nararamdaman mo, sign yan na yung romantic relationship mo is toxic. Manipulated ka na kasi ng partner mo. So, akala mo, nasa balancing relationship ka pa. Pero yung katawan mo, hindi na sumasang-ayon dun. Kaya kahit anong pilit mo, nabigyan siya ng credit itong abusive partner mo. Kesyo mabait naman siya, binibigyan niya naman yung gusto ko, natutulungan niya naman ako dito. Pero yung katawan mo, nasa sense yun na mali. Pakiramdam mo, wala naman talagang taong sumusuporta sa'yo. Parang nagpapakitang tao lang siya in order for him or for her na
magstay ka doon sa relationship. So, ikaw ngayon, kahit nakasama mo tong tao mo to, bakit pakiramdam mo mag-isa ka? Kasi nga, nare-recognize ng mental and physical well-being natin na hindi nasa-serve sa'yo yung deserve mo. Napaka-importante po na i-prioritize natin yung mental and physical well-being natin. Kailangan nakikipag-usap tayo doon sa mga trusted friend natin. Make sure lang na yung kaibigan na lalapitan mo, maganda yung maipapayo sa'yo. Kasi kung hindi, posibleng mas lumala pa yung sitwasyon mo. Kapag malungkot ka sa isang relasyon, nandun ng loneliness, of course, malaki ang impact sa libido mo niyan. Parang wala ka nang gana makipagtalik sa partner mo, wala ka nang gana makipagkwentuhan sa kanya, nag-e-exist na lang kayo kasi nandun kayo sa relasyon. Wala na yung solid emotional connection ninyo. Kaya pati ang sex life ninyo, negative na. Always remember that your gut knows better than you think. Mas dapat na pinagkakatiwalaan natin yung instinct, yung pakaramdam natin kesa dun sa iniisip natin. Kasi hindi ka ma-abuse nung gut mo. Kung ano yung pakaramdam mo na, ay, toxic tong tao na to. Ay, hindi na magbabago tong tao na to. Ay, hindi ako mahal ng taong to. Walang plano ang taong to sa akin. Paniwalaan mo yan. Kasi hindi mo kayang sabihin yan kung hindi niya na iparamdam sa'yo ng madalas yan. Yung mga abuser kasi guys sa relasyon, sometimes charismatic yan. Minsan, madadala ka doon. Kaya pagbibigyan mo uli siya ng chance, haba uling relationship nyo, pero ganun uli ang magiging cycle. Pero sinasabi na nung gut mo na itong tao na to ay hindi na magbabago, paniwalaan mo yun. Mauulit lang yan over and over again. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako sa inyo ng tips. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below. And also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin ninyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!